Ang born again po ay hindi po siya religion, alam natin yan, kundi ito po ay isang buhay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Ito po ay hindi performance-based na gagawin mo para paluburan ng Diyos. Hindi po ganon. Christianity is about Christ. That's why tinawag itong Christianity. Other than that, hindi na po pwedeng i-consider. Okay? So, kahit naging Kristiyano na po tayo, no? Perfect na tayo sa mata ng Diyos, pero tandaan po natin, nandito pa rin tayo sa daigdig. At alam naman natin ang mundo, fallen world po ito. That's why, madali pa rin tayo maapektuhan kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Hindi po ba? Kung ano yung nangyayari sa financial situation mo, kung ano yung nangyayari sa pamilya mo, maapektuhan at maaapektuhan ka pa rin. Pero yung perfection mo, nakabase yun sa ginawa ni Christ. Kaya bilang Kristiyano, okay, ikaw ay perfecto sa mata ng Diyos. Pero habang nasa mundo ka pa, kahit perfecto ka sa mata ng Diyos, dito sa mundong ito, tuloy pa rin po yung mga tatawagin natin mga pinagdaraanan natin. No? Yan po ay hindi mapapasubalian. Kaya tayo po ay dapat na alam natin yung tunay na kalagayan natin. Okay? Si Pablo, siya po ang tinaguri ang the best apostle of all time. Ako I believe, tama po yun. Siya po ang pinaka-best apostle sapagkat because of him, ginamit siya ni Lord para maiparating ang mensahe ni Kristo sa buong mundo, sa mga Gentiles, no? Sapagkat yung ibang mga disipulos, ito pong mga ito ay hanggang Israel lang ang narating. Si Pablo na dakilang apostol sa lahat, makikita po natin, may nangyari po sa kanya rito sa 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 12, mga talatang 7 hanggang 9. Alam naman natin yan. Pero ituloy natin sa 10, maganda po kasi. So tuloy-tuloy natin babasahin. Pinangalanan po nila itong yung thorn in the flesh ni Pablo. Thorn in the flesh ni Apostle Paul. Okay? Sabi niya rito, ulit-umpisa na po natin, unless I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Okay? Meron na nagbabapet sa kanya. Buffet, parang tinotorment siya and all that. No? Pero, sabi niya sa Panginoon, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 beses, 3 times, that it might depart from me. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, mga kahinaan, that the power of Christ may rest upon me. O meron pa sa 10, sabi niya sa 10, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. Itong pinakamabigat dito. For when I am weak, then I am strong. Pag na kay Christ ka, yung kahinaan mo, pwede niyang i-turn bilang maging strength mo. Paano gagawin ni Lord Jesus yun? Abay, ewan ko. Marami akong alam nung bata raw sila na uutal-utal, pero ngayon nagpre-preach, no? Maraming mahiyain, pero ngayon nagpabahagi ng salita ng Diyos. Nung bata mahiyain, pero yes, kaya walang imposible sa Panginoon. Okay? Si Moises, di ba, alam naman natin, hindi rin siya ganun kagaling magsalita, pero si Aaron ang ginamit nung una, pero later on, si Moises, isa sa pinakadakilang tauhan sa Old Testament. Alam naman po natin yan. At ginamit siya ni Lord para mailigtas ang kanyang piling bayan sa kamay ng mga Egyptians. Okay? Alam naman natin ang story niyan. Kaya yung mga inaakala mo may kahinaan, yes, sila po ay gagamitin ng Panginoon.
So pag may nakita kang parang isang tao na parang wala ng pag-asa, parang yes, patapon na ang buhay, do not judge that person. May plano ang Panginoon sa kanya. Minsan ang pinakamahusay mag-judge yung mga humahawak ng Biblia. Masaklap na katotohanan pero totoo. Maraming judgmental, di ba? Meron pa akong nakita kahapon, sabi niya, kailangan ganito, kailangan ganyan, puro kailangan, puro kailangan. Pero makikita mo naman ang kanilang pamumuhay hindi rin perpekto, no? Parang nakakaloko na yung Christianity gagamitin lang panlabas lang. Ayun ang mahirap sa lahat. Nagpapakita na parang okay ang lahat, pamilya okay, pero ang totoo from the inside hindi, sapagkat hindi naman si Christ ang naluluwalhati sa kanila. Paano kung masasabi na si Kristo lang ang maluluwalhati sa buhay natin? Kapag ka nakafocus tayo sa ginawa ni Kristo sa atin, hindi yung magagawa natin sa Kanya. Makinig pong mabuti. Paano maluluwalhati si Kristo sa ating mga buhay? Ganito lang po yun. Pag nakafocus tayo doon sa ginawa niya sa atin, hindi doon sa pwede nating gawin sa Kanya. Meron pa, sabi ito, nakita ko kahapon, tama naman po siya, pero sabi niya, mag-ingat tayo mga Kristiyano ha, na mag-post sa Facebook ng ganito, ganyan. Kailangan ipakita natin na tayo ay mga banal, gano'n. Natawa ako, may halong hypocrisy kasi, no? Alam mo din na kailangan sabihin yon. Kasi ang totoong Kristiyano po, normal sa kanya ang lahat. Kasi binabanatan niya yung mga ibang Kristiyano ron, nagti-TikTok, anong masama kung mag-TikTok ang isang Kristiyano? Masaya lang naman siya. Wala pong masama doon. Ang masama yung naging ipokrito ka. Meron pa nagsabi dati, hindi raw siya, sabi niya, ayaw ko nakikinig ng worldly music. Ano? Worldly music, ang tingin niya doon sa mga hindi Christian songs. Puro Christian songs daw ang laman ng cellphone niya. Sabi niya. Pero later on, I find out na mahilig din pala siya sa mga pop music. At parang secretly nakikinig din siya. Parang hypocrite talaga, hindi ba? Kahipokrituhan ang ginagawa. Maganda ang pop music as long as hindi pangit yung mga content. Ako hindi po ako nakikinig ng mga kantang mga bulgar talaga ang words. Hindi ko kayang pakinggan yon, no? Bilang Kristiyano, yun po talaga. Pero yung mga maganda naman na music like yung mga pop music noong 70s, 80s, 90s hanggang early 2000s, maganda po yan. Enjoy it. Mga Bee Gees, Elvis, mga ganyan, ano pa? Carpenters, ano pa? Marami pa. Mga Air Supply, Michael Jackson, ibang kanta niya, mga ganda po. So, hindi po tayo ipokrito. Tayo po ay Kristiyano. Okay? So, nakakalungkot may mga ganun pa rin. Parang tinatakpan nila yung weaknesses nila. No? Mas maganda ang weaknesses mo ay maipakita. No? Mas maganda ang weaknesses ay talaga nagmamanifest at maganda sinasabi mo kung may weaknesses ka, pwede mo ihingi ng tulong, doon sa pwede makatulong, gagamitin ng Panginoon to help you. Yes, maganda po yung gano'n. Hindi yung nagpapaka-hypocrite ka. Hindi raw nakikinig ng worldly music. Pero later on, nagsasayaw, nagtatago, nakikinig ng music pa. Talagang feel na feel pa. Yung mga ganyang kalokohan po sa akin yun. Ako natanggal na po ko dyan sa hypocrisy na ganyan eh. No? Kasi, hindi ba, maglalagay pa. Ang init-init ng panahon, talagang ang hahaba ng mga di ba, mga ibang missionary, no? Ang init ng panahon, tapos nakakurbata pa, may all that. Nandyan sa, nasa abenida, nangangaral, nakakurbata, ang init-init ka ng panahon. Ba't di ka magsuot na ng kamisket? Kung gusto mong mangaral, be true. Be true to yourself. Okay? Malamang siguro ng iba hindi kaya tarukin to. Pero itong gusto ko sabihin, lahat ng weaknesses natin, it will turn ni Christ into our own strength and into our own victory. Victorious na po tayo sa krus pa lang. Kaya yung pagiging victorious natin, magmamanifest yan sa ayaw at sa gusto po ninyo. Lilitaw yan. Again, ang talata po natin, nandito po sa 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 10. In case gusto niyo po siyang basahin sa mga sarili niyo, para mapakita roon kung kailan tayo mahina, well, doon tayo malakas. At ang ating kalakasan ay hindi galing sa atin. Sapagkat ang ating kalakasan ay ang Panginoong Jesus na namatay sa krus, muling nabuhay para tayo iligtas. Na ngayon siya ay nagmamahal sa atin noon hanggang magpakailan pa man. Jesus alone saves. Jesus alone is our Savior, and He is our life forever and ever.
God bless everyone.